Mga ka-vloggers, welcome po sa aking channel. Sana'y magustuhan po ninyo ang video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, gaya ng naipangako ko po sa inyo, patuloy akong magbabasa ng mga comments ninyo, gagawin kong vlog. Isa-isa lang mga ka-vloggers, masyadong marami. Kung ano yung makita ko na medyo interesting, lahat naman yun interesting. Siyempre, nagme-message kayo sa akin dahil may problema kayo sa aircon. Pero yung mga kasing, yung iba kasi mga ka-vloggers, parang naging topic na natin, so hindi ko na siyempre ulitin yun. So namimili ako ng mga parang hindi ko pa na-discuss sa inyo. So gaya nga po nito, parang kanina ko lang yata nakita to, or parang si Sir, eto banggitin ko na yung pangalan niya, si Sir Bong. Nakita ko siya na nag message doon sa vlog ko, doon sa huling ano namin sa Ferdy's Travel Vlog, yung nag-outing kami doon sa Frankie's Fun Park Resort. Shoutout po pala sa inyo mga ka-vloggers, maganda po doon. So nag-message siya doon, meron daw siya personal message sa akin doon sa Ferdy's Vlog ko nga na page. So tinignan ko po mga ka-vloggers, eto ang kanyang message. Basahin po natin mga ka-vloggers at medyo magandang ano yun din to dahil makaka-relate din po kayo, no? So ito, ayun na po. Good day po, sir. Isa po ako sa libo-libo ninyong tagasunod at tagahanga. Thank you po, sir, ha? Dahil sa lawak ng inyong kaalaman patungkol sa car aircon repair and maintenance. Yun. At napanood ko nga po ang vlog nyo sa kababayan ko na taga Dingalan. Uy, shout out po sa inyo, sir, yung taga Dingalan, yung nagpunta pa rito sa Olonga po para lang ma-check ko yung kanyang sasakyan magawa ko. At shout out po, sir. Ayun, kababayan daw pala niya to. So nainggit si sir do sa napanood niya yung video yun. Taga Dingalan, Aurora, At napanood ko nga po ang vlog nyo sa kababayan ko na taga Dingalan. At humanga po ako sa inyong talino at galing sa pag-aayos. So, yun, thank you po. At patas, totoo ang inyong totoo sa inyong mga kliyente. Kaya naisipan ko pong humingi sa inyo ng idea kung bakit hindi nawawala ang bula sa sight glass ng aking sasakyan. Ayun, yung sasakyan niya, hindi daw nawawala yung, hindi ko alam kung paanong bula, kung super white, o slight bubble, o ito So ito, 4 na taon pa lang po ang aking sasakyan, Toyota Hiace 3.0. Ayun, maganda yung sasakyan ni sir. At 4 na taon pa lang, siguro, bago-bago pa talaga to, lalo kung personal lang na gamit. At 4 na taon pa lang po. Ito po ang unang aircon cleaning ng aking sasakyan. So ibig sabihin nagpa-cleaning si sir. Pina-cleaning na niya yung kanyang Toyota Hiace na 3.0, Kaya lamang po ay parang hindi naging maganda ang resulta. Yun, may worry si sir kaya siya nag-message sa atin. Parang duda siya sa kinalabasan ng kanyang pagpapa-cleaning. Baka po pwedeng makahingi ng advice or idea dahil ibabalik ko po ang aking sasakyan kung saan ako nagpagawa. Yung parang worry ni sir, ibabalik niya yung sasakyan niya doon para ipagawa uli o ipacheck, pero gusto niya makakuha muna ng advice sa atin mga ka-vloggers, no? So ito, marami pong salamat. Ayun. Salamat din po, sir. So ito mga ka-vloggers, sumagot ako dito kay sir.
Kasi nga, humingi siya ng advice. Bago niya ibalik, at least meron siyang idea kung anong gagawin niya. Hindi yung basta ka na lang pupunta ron, tapos hindi ka na naman satisfied, babalik ka na naman. So, tama rin may ginawa ni Sir. At salamat sa iyo, Sir. Sir Bong. Ito po yung sagot ko, mga ka-vloggers. Basahin po ninyo. Yan. Malamig naman po siya ngayon. So, yun ang tanong ko muna. Kasi ang problema ni Sir, yung sight glass daw, parang hindi na nawawala yung bula. So, tiyatanong ko muna kung may lamig siya. Baka mamaya, walang lamig talagang kulang ng refrigerant yun. Sigurado yung puro puti yun. Pero kung parang yung mga slight bubble, ayos lang po yun. So, ito, tuloy natin. Para ma-observe nyo po ang sight glass ng tama, ito, tuturuan ko si Sir. Sana pakinggan po ninyo maigi ito, mga ka-vloggers. Sa mga, marami na to napakarami na ninyo na nagtatanong tungkol sa sight glass. Yung bula, kung sa akin ito, sa akin po to. Dahil subok namin to. Ito talaga yung ginagawa ko palagi. At minsan talaga merong kakaibang paggawa ng ibang mga technician. Pero ito po ay sa akin. Sana pakinggan po ninyo Para ma-observe nyo po ang sight glass ng tama, kailangan may umaapak ng pirmi sa loob ng sasakyan. Yun, merong tao sa loob, apakan yung silinyador, yung gas pedal. Maintain po sa 2,000 RPM ang apak. So, apakan ng pirme. Ngayon, basain nyo po ng konti ang condenser. Kuha ka ng isang tabong tubig, spray mo ng wag lunurin. Spray lang dahil obserbahan natin. Bakit babasain nga pala? So, ito muna. Kasi, mga ka-vloggers, ganito yan aapakan yung gas, parang katumbas yan ng tumatakbo na yan. 2,000 RPM, so medyo mabilis-bilis na yan. So, ang purpose ng pagbasa ng condenser, parang katumbas yan ng hangin na papasok na mahihigop po ng mga fan. So, hindi maganda naman, naaapakan mo lang at saka mo obserbahan yung sight glass. Wala ka po mapapala doon. So, ang pag-oobserba, ito pakinggan po ninyo, lalo sa mga nagdi-DIY dyan, at sa mga may sasakyan na nagpapagawa o gustong matuto para hindi sila maloko, inuulit ko, may taong aapak sa loob. Basain ng konti. Dahil yan puno ng refrigerant, duda lang siya. Hindi po ganyan naman ang proseso pagka kakargahan pa lang sa sasakyan. Halimbawa, from vacuum, huwag nyo munang babasain. Magbabara po yun. Pabayaan nyo munang uminit ang condenser, saka nyo basain. Inuulit ko, kapag magkakarga pa lang from vacuum, sisimula ng pagcha-charge, lagyan nyo po muna ng laman yung sasakyan. Medyo iinit muna yung condenser. Kaya nyo babasain, kasi nga mainit. Yung malamig pa, babasain nyo, magbabara po yun. Hindi natatakbo yung refrigerant doon sa receiver dryer. Inuulit ko, huwag nyo pong babasain ang condenser kapag mag-start pa lang kayo magkarga. Hindi nyo po makakarga, magbabara, magsisiro pa yun. Babasain nyo lang pagka medyo maintain na, ino-obserba nila yung automatic, tsaka yung tamang karga sa sight glass, kung may sight glass siya. Ulit ko, pakinggan nyo po yun. So ngayon, kapag naka 2,000 RPM, ulitin natin, parang hangin na pumapasok yung tubig. Isang buhos lang po, dahil obserbahan nga lang natin yung bula ng sight glass. May karga na po to. So, yung sinabi ko, apakan, obserbahan ngayon yung sight glass. Ito na. Ngayon, basahin nyo po ng konti ang condenser, ng tubig, Observe ang sight glass. Ayun, nandun na tayo. Dapat magiging all white bubble po siya. Bubula po yun dahil binasa nyo, nag-low pressure ang system, nabasa ang condenser, kailangan ang makikita nyo sa sight glass, magiging puro puti. Bumaba ang pressure, magiging puro white. White na white. Ito, tuloy natin. Dapat magiging all white bubble po siya at maya-maya, unti-unti na siyang magiging slight bubble. Yun intindihan nyo.
Kapag naging solid o clear, meaning nawala ang bubble habang nasa 2K RPM pa din, ha? Sobra po sa karga. Ulitin ko muna yun, ha? Para maliwanag po. 2,000 RPM, nakapirme, binasa nyo yung condenser, bubula muna ng puti yun. Sight glass, ha? Puro puti. Ngayon, habang matutuyo na yon, obserbahan lang po ninyo yun, ha? Nakapirme ang apak. Dapat po mag-i-slight bubble na yon. Pero, kapag nag-clear, wala kayong makita, kala mo yung tubo lang sa loob, clear na clear. Sobra po yung karga ninyo mga ka-vloggers. Dahil ako, ang advice ko lagi, meron dapat gumagalaw-galaw na kala mo yung ulap, ganon, slight bubble nga lang, meron gumaganong-ganon konti. Hindi naman marami, kulang pa yon. Kailangan meron gumagalaw-galaw doon sa loob na bubble para meron pa siyang espasyo. Para pag nag-expand yung preyon, uminit, nag-high pressure, meron pa kayong espasyo sa loob para hindi puputok. Ha? Katulad ng ngayon, umuulan. Pag sinolid ninyo yun, nakita ninyo na wala yung bubble, paano ngayon kung sobrang init? Puputok na lang yun o mag-high pressure. Mawawala po ang lamig ng aircon. Naintindihan po ninyo? Kaya mahalaga, yung lalo ngayong tag-ulan, meron pang bubble yun. Huwag kayong magpapakarga ganitong malamig ang panahon, umuulan, tapos solid. Paano pa pag uminit na? Wala na espasyo, wala nang clearance doon sa loob. Pwedeng sumabog o iinit yung aircon, yung mawawala yung lamig. Sana naintindihan niyo po yun, ha? Balik tayo. Kapag maintain sa pure white bubbles, kulang po sa karga. Naintindihan niyo pa sinabi ko doon, ha, mga ka-vloggers, ha? Kapag naman ganito, mga ka-vloggers, binasa nyo 2,000 RPM, tapos nagbula. Kaso hindi nawawala yung pagbula na laging puti pa rin siya o kulang nga sa karga, gaya nung nasabi ko. Ngayon, mga ka-vloggers, meron pa. Tapos na tayo doon. Okay, sir, nasagot ko na siguro yan. Marami pang kasunod na tanong si sir, pero doon muna tayo sa sight glass na katanungan niya. So, ito, meron pang sasabihin, mga ka-vloggers. Kapag naman duda kayo sa sight glass ninyo, tinitignan ninyo, apakan nyo hindi nyo pa binabasa yung condenser, parang solid na solid naman. Yung kay Sir Bong, ang problema niya, hindi nawawala yung bula. Pero ito naman ang kabaliktaran. Paano kung halimbawa naman, laging clear, laging wala kang makita, kala mo salamin lang, tagus, wala man lang bula. Hindi mo alam ngayon kung sobra ang karga. Nagdududa kayo, di ba? So, ganito naman ang gagawin din ninyo. Ganon din proseso. May aapak sa loob, maintain sa 2,000 RPM, basain ng konti yung condenser. Kailangan, yung solid na yun, tutukan ninyo, mga ka-vloggers, kailangan magkaroon ng bubble yun. Pagka hindi nagkaroon ng bubbles, yung sight glass, binasanan ninyo, nag-low pressure na, solid pa rin, sobra-sobra po kayo sa karga. Bawasan na ninyo, mga ka-vloggers, yung tinuturo ko na pipitik-pitikin do sa service valve na suction, yung galing evaporator o yung sa may compressor, yung malamig, huwag nyong gagalawin yung mainit. Inuulit ko, high pressure yung mainit. Yung malamig na nagmo-moist, doon yung bawasan. Hindi po pwede na binasanan ninyo ang condenser, hindi pa magkakaroon ng bula ang sight glass. Sobra-sobra sa karga. Marami po akong ginagawang ganun, mga ka-vloggers, na nakikitang ganun. Pinabukasan namin talaga. Kaya nawawala, minsan nagtitrip ang compressor, high pressure So, kailangan, halimbawa, ino-obserbahan ninyo, binawasan na ninyo. Natuyo na yung tubig, sprayan nyo ulit ng tubig, one time. Tignan nyo kung nagkaroon na ng bubble. Pagka binasaan na ninyo ulit, nagbawas na kayo ng refrigerant sa loob. Hindi pa rin nagkabula, bawasan nyo ulit. Hanggang sa, once binasaan ninyo, magkakaroon muna ng bubbles yun at parang mag-i-slide. Yun ang tamang karga. Hawakan ninyo yung tubo, maano ninyo na malamig. Yung mga ganong kahit basain, hindi nagkakaroon ng bubbles,
Pag hinawakan po ninyo yung tinatawag kong hotline o yung liquid line na papasok, papunta sa expansion valve, yung maliit na tubo, katabi ng suction na malaki, papuntang evaporator ha, mainit na mainit po yun. Magno-normal lang po yung init nun once nagawa ninyo na nagkakaroon siya ng slight bubble o yung pagkabinasa, nagkaroon na ng bubble. Mape-perfect nyo po yun. Mahalaga po yun, kaya naisip kong gawin tong vlog na to para sa inyo mga ka-vloggers. Sana ay naiintindihan ninyo at balik-balikan ninyo yung mga sinabi ko, at lalo na iba pang mga video, dahil nakakatuwa nga yung mga sinasabi ninyo sa mga comments na marunong na kayo sa paggawa, hindi na kayo maloloko. Salamat po ng maraming sa inyo. At nakakatuwa nga parang papunta na tayo sa 33,000 subscriber dahil po sa inyo yun. Kung wala po kayo, hindi naman magkakaroon ng mga ganun yung tataas ang ating subscriber. At patuloy lang po sanang i-share ninyo mga ka-vloggers. At mag-subscribe din po sana lahat na makakapanood at makakagusto sa ating mga vlog. So ano pa po bang sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po.